Magandang araw mga kaibigan. Pangkalusugan, health issue pa rin ang pag-usapan natin ngayon dahil yung PhilHealth na binawasan nila ng 89.9 billion ginamit sa mga proyekto ng mga mambabatas natin. Mabuti na lang, nandyan ang Supreme Court at may pag-asa na tayo na ibabalik yung 60 billion na nagamit na nila. Okay, so meron bang lugar sa Pilipinas na pag ma-hospital ka, libre lahat ng bayad? Ano sa tingin nyo? Meron ba? Ito, dati alam ko isa lang. Meron pa palang 2 lugar. So, tatlong lugar sa Pilipinas na free medical expenses. Wow, ang sarap. Una, Davao City. Ang dami ko ng post na nabasa, ang dami ko ng comments, basta ma-hospital ka sa Davao City. Taga Davao ka man o hindi, basta napunta ka ng Davao City, wala kang babayaran ni kusing. Ano ba yung programa nila is parang lingap sa mahihirap, something like that. Yung LGU ng Davao City, opisina ni Congressman Pulong Duterte at opisina ni BP Sara, nagtulong-tulungan yan para lahat na ma-hospital sa Davao City, wala kang problemahin. May pabaon pa daw na gamot. So, bakit hindi magaya ng ating gobyerno yung kanya? Kung nakaya ng Davao City, why not? For the whole country. Why not for PhilHealth? Ito, may 2 pa palang lugar. Ngayon ko lang nalaman sa post ni Professor Clarita Carlos. Posted 5 minutes ago. Kapopos lang niya. Sabi niya, kung kaya sa South Cotabato at Sultan Kudarat na walang cashiers sa kanilang hospitals, bakit hindi sa lahat ng probinsya? Bakit? Noong una, sabi ko, bakit walang cashier? Imposible naman walang cashier sa hospital. Hindi ko masyadong maintindihan noong una. Bakit walang cashier? Nagbasa ko sa mga comments. Yun, nakalagay dito sa comments. Libre pala lahat. Okay? Okay, magbasa tayo sa mga comments ha. So, congratulations, South Cotabato and Sultan Kudarat. Bunger, Bataklan. Yan po, Professor Carlos, ang malaking katanungan. Kahit kami na naguhulog sa PhilHealth, pag magkasakit, may babayaran pa rin at parang walang karapatan na mag-private room pag bit-bit ang PhilHealth. Kung mag-ward ka naman, parang feeling mo lalo kang magkakasakit. Correct. Bert Lim. Bakit nga ba, Prof? What is their running template for putting up this plan? Maybe this can be shared on all our local public hospitals. By the way, Palawan needs an upgraded public hospital. Yan. Ranier Bautista, yan. Proud South Cotabato ninyo here. Pinatutuhanan niya na totoo, kaya very proud siya sa sino bang governor ng South Cotabato. Yan ang dapat tularan. Gilbert Gorospe. Iba po kasi may-ari at hari ng ospital. 2 type lang po. Isang hari na demonyo at isa po ay pinaghaharian ng Diyos. Kaki Alkaki. Pakinggan niyo, ang ganda nito. Sultan Kudarat and South Cotabato should be categorized as province of champions and excellence and should be awarded model provinces in the Philippines. Media outfits should elevate their practices by focusing on the positive. Salamat po, Professor Carlos, sa pag-post nyo. Ngayon ko lang nalaman. Wow, ang sarap tumira sa mga probinsyang ito. Libre ang mga hospital.
Okay, saan ba yung? Ito ha. John Millares. The inefficient system itself holding us up. That's the same reason why only Davao and Iloilo cities had guts to put utility electrical wires underneath. O ito, Ann Arieta. Bakit walang cashier sa hospital sa South Cotabato and Sultan Kudarat? Sabi niya, because there is no need to compute patients' billing. All access to ancillary and medical services are provided for free. Bakit ka pa mag-cashier na wala mang babayaran? Pasok. Gamot. Pag na gumaling na, labas. O di hindi kailangan ng cashier. So, sabi ni Professor Carlos na exactly. Sabi niya, hindi na kailangan ng cashier dahil libre. Edwin Caños, if all free, no need for cashier, but how about the procurement of medicines and payment of salaries? O, yun lang. Set Clear DL, sabi niya, so true. Pinapatutuhanan, so true. Sana all na lang talaga. JM Garcia, so true. Totoo pala. South Cotabato, Sultan Kudarat, and Davao City. I don't know kung meron pa bang ibang lugar. Please comment kung meron para ito ang ibida natin. At manawagan sa national government, sa PhilHealth, na kung totoong marami silang reserve fund or excess fund, ilang billion yan, bakit hindi nila gamitin para pagsilbihan ang taong bayan? O ngayon, lumalabas, marami silang excess, kaya kinukuha ng gobyerno, ginagamit para sa tulay, kalsada, kung ano-ano pa, basketball court o covered court. Dismaya. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong po kayo sa tribong Talaandig sa Bukidnon dahil ang income sa channel nito, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talandig. Panoorin nyo ang video na ito, makita nyo kalunos-lunos na kalagayan ng bahay ng Talandig. Butas-butas na po ang yero, kailangan ng mapalitan. At salamat, nandyan kayo nanonood at hindi nag-i-skip ng ads. Karon na may diri sa Masimag, Barangay Tagbak, Bukidnon. So, mao na ni ang ikaapat nga balay sa Masimag nga akong bisitahon. Ayo. Oh, dayon sa among balay nga Busot. Oo, maayong hapon. Hapon sad. Oo. Mao na ni ang bulsot nimo nga balay. Nga wa na gid kayo, luwag na gid kayong bulsot. Luwag na gid na. So, gikan karon nag-ulan, so gisalod ra gid ang tubig. Oo. Makita silang sala. Nga nakasulod sa planggana ang nakuan nila kanang nasalod nga tubig. Ay bulsot na gid kaayo ang ilang hero. Makita nga kuan na gid kaayo. Luwag na kaayo ang bulsot. O kini gatulo-tulo pa gani ang tubig nga gikan sa atop. So kuan na gid kaayo ang ilang hero. Bulsot na gyud. So karon nga nakita naman gid ang inyong balay nga bulsot na, mag-ready na mo og manguha na mo og kahoy kay naa na mi stock nga lansang, pako, plincent nga ihatag sa sama sa inyo nga nagkalisod sa inyong balay og tulo na. Oh. Og karon unsa ang imong ikasulti nga matagaan na ka og yero? Salamat gid sa Ginoo sa dayon sa. Salamat po sa nagtan-aw. Oo. Dayon salamat po sa nag-sponsor ani nga kuan programa nga manghatag og sin. Kanang buslot na gid iyang balay. Daghang gid salamat. Oo, sige, salamat. Sige.